Good day po sa inyong lahat at ito po ang inyong lingkod, si Erwin Sambat mula sa Solar Kapampangan para magatid ng konting kalaman tungkol sa solar application. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa solar wire size computation, voltage drop at resistance. Simulan na po natin. Sa pag-compute po natin ng wire size, importanteng malaman muna natin ang dalawang term na gagamitin natin dito, ang voltage drop at ang resistance. Ano po ang voltage drop? Ang voltage drop ay ang pagkabawas sa total ng voltahe sa isang electric circuit dahil sa resistance. Bago po natin ituloy ang explanation about sa voltage drop, explain muna po natin ano ang ibig sabihin ng resistance. Ano po ang resistance? Ang resistance ay ang measure o responsable sa pagbaba ng electric current ng mga devices o materials na dumadaloy doon. Ito ay nami-measure sa tinatawag nating ohms, na ang symbol ay omega. Sa diagram po natin, makikita na ang resistance ay pinipigilan ang pagdaloy ng ilang parte ng electric current kaya nagkakaroon ng voltage drop. Pag di po tayo aware sa resistance and voltage drop, malaking bagay ang mawawala sa harvest natin from our solar panels. Ito po ang susunod na papakita natin ay ang simpleng computation ng resistance sa isang complete circuit. Sa halimbawa po natin dito, ang battery ay nasa 12 volts at ang wattage ng ilaw ay nasa 6 watts. Para makompute po natin ang resistance ng ilaw, alamin po muna natin ang mga specs ng ating circuit. Battery ay 12 volts, ang bulb ay 6 watts, at ang current or amperes ay di pa po natin alam, pati na ang resistance ng ating i-compute. Okay, since alam na po natin na ang formula ng power ay watts is equal to voltage multiplied by ampere, rearrange lang po natin ang formula. Ito ay magiging ampere is equal to watts divided by voltage. So ampere is equal to 6 watts divided by 12 volts. Makukuha po natin ang 0.5 amp. Ngayong nakuha na po natin ang ampere ng ating complete circuit, madali na natin makukuha ang resistance. Base po sa Ohm's law na voltage is equal to ampere multiplied by resistance, rearrange lang po natin ito at magiging resistance is equal to voltage divided by ampere. Resistance is equal to 12 volts divided by 0.5 amp. Makukuha po natin ang resistance ay 24 ohms. Ibig po sabihin nito, may resistance na 24 ohms ang isang valve na ito sa ganitong circuit. Ano naman po ang mga bagay na nakakaapekto sa resistance ng wire? Ito po ay ang mga sumusunod: length, cross-sectional area, temperature, at type of material. Ang una po ay ang length o haba ng ating wire. May kasabihan po tayo dito na the longer the wire, the higher the resistance. The shorter the wire, the lesser the resistance. Ibig pong sabihin nito, habang kumahaba ang ating wire, mas tumataas ang resistance, at pag maiksi naman ang wire, mas kaunti ang resistance nito. Ito pong relationship ng dalawa ay directly proportional sa isa't isa. Kung mapapansin po natin sa diagram, sa pagitan ng dalawang length ng wire, isa ay maiksi at ang isa ay mahaba. Ang maiksing wire po ay less resistance dahil mas konti ang friction na dadaanan ng mga electrons sa wire. Samantala naman po, sa mahabang wire ay mas mataas ang resistance nila dahil habang mahaba ang size ng mga wire, ay nagiging mas mabilis ang friction ng mga electrons, resulting to more resistance. Ang pangalawa naman po ay ang cross-sectional area. Ito po ang wire size o diameter ng isang conducting material tulad ng copper, silver, aluminum, etc. Ang kasabihan naman po natin dito ay the wider the wire diameter, the lesser the resistance. Ang relationship po ng dalawang ito sa resistance ay inversely proportional. Sa diagram po natin, makikita ulit ang dalawang wires. Ngayon naman po,
Parehas ang haba ng dalawa pero magkaiba ng diameter. Sa unang wire ay maliit ang diameter kaya mas mataas ang resistance dahil sa liit ng pathway ng mga electrons na dumadaloy dito. Sa ikalawa naman po, makikita na mas malaki ang diameter ng wire kaya mas maliit ang resistance. Kung ikukumpara po natin ito sa daanan ng tubig sa pipe, habang lumalaki ang diameter ng pipe, ay mas malayang nakakadaloy ang tubig na walang resistance. Ganun din po sa diagram natin dito. Ang pangatlo naman po ay ang temperature. Habang umiinit ang mga temperature ng mga wire, ay mas mataas ang resistance ng mga ito. Pag po kasi mainit ang temperature ng ating mga conductor, tulad ng copper or aluminum, tumataas ang resistance ng mga ito. Ang pangapat naman po ay ang materials. Alam natin na ang iba't ibang conductors ay di magkakapareho ng resistance. Halimbawa, ang copper ay mas mababa ang resistance kumpara sa aluminum or sa silver. Balik po tayo ngayon sa voltage drop. Paano po natin malalaman ang voltage drop computation? Dito po sa simpleng diagram natin, makikita na ang battery ay 12 volts at ang dalawang valves ay may rated resistance na 2 ohms at 4 ohms. Tanong po, paano natin malalaman ang voltage drop ng bawat bombilya? Ang unang gagawin po natin ay i-breakdown muna natin ang mga available data. Supply voltage is 12 volts, valve 1 is equal to 2 ohms at ang valve 2 is equal to 4 ohms. Using Ohm's law na voltage is equal to ampere multiplied by resistance of V is equal to IR, rearrange lang po natin ang formula para makuha natin ang ampere. Ampere is equal to voltage divided by the resistance or the total resistance in the circuit. I is equal to 12 volts divided by the total resistance, which is 2 ohms plus 4 ohms. So, I is equal to 12 volts divided by 6 ohms. The current now is equal to 2 amps. Ngayon nakuha na natin ang current, pwede natin i-compute ang voltage drop ng dalawang bombilya. Unahin natin ang valve 1. Gamitin ulit ang Ohm's law na V is equal to IR. V is equal to 2 ohms multiplied by resistance ng valve 1 ay 2 ohms. So, V is equal to 4 volts, which is the voltage drop. Ngayon naman sa valve 2, V is equal to IR. So, V is equal to 2 ohms multiplied the resistance of valve 2, which is 4 ohms. So, ang voltage drop po natin is 8 volts. Ang ibig sabihin po nito, since si valve 1 resistance is 2 ohms, may voltage drop siya na 4 volts. Ito po ang kinakain niya sa buong circuit. Si valve 2 naman na may resistance na 4 ohms ay may voltage drop siyang 8 volts. Sa diagram pong ito, since mas mataas ang voltage drop ni valve 2, mas maliwanag ang valve nito kumpara kay valve 1. Ngayon naman po, i-discuss naman natin ang tungkol sa wire at kung anong size ang gagamitin sa solar panel to SCC. Una po, discuss muna natin ang ilang basic about sa wire. Ang common na ginagamit sa ating mga wire ay ang tinatawag na AWG or American Gauge Wire. Ito po ang kadalasan nating ginagamit na panukat ng size ng ating mga wire. Halimbawa, AWG number 20, AWG number 14, AWG number 4, etc. Pansinin po natin ang table na ito. Habang tumataas ang AW size ng wire, ay bumababa naman ang size in diameter ng wire natin. Inversely proportional po ang AW size number sa wire diameter. May dalawa tayong klase nito, may stranded at may solid. Although ang purpose na dalawa ay parehas lamang, magkaiba naman sila sa appearance. Kadalasan ng mga house wiring natin sa bahay ay solid wires ang gamit. Samantala naman, ang gamit natin sa ating mga solar installation, mga tools, appliances, at automobile ay mga stranded wires dahil napaka-flexible nila di tulad ng mga solid wires. Paano naman po natin i-compute ang wire size na gagamitin from solar panel to SCC? Ang unang gagawin po natin
ay tingnan po natin ang specs ng ating solar panels sa likod. Ang mga importanteng details lang po na kailangan ay ang mga sumusunod. Ang maximum current or IMP, ang maximum power voltage or VNP, at ang total length in feet one way. Para po sa pag-compute ng wire size, ay maaari tayong mag-refer sa mga online wire calculator na makikita sa internet. Pero para di na po tayo mahirapan, ay gumawa na po ang inyong lingkod ng summary table for wire computation. Sana po ay makatulong sa inyo itong ginawa nating table para sa paggawa nyo ng wire sizing sa inyong installation. Simple lang po kung paano gamitin ang table na ito. Halimbawa po, meron tayong ganitong setup. 100 watts panel na may habang 25 feet from panel to SCC. Itapat nyo lang po sa 100 watts at hanapin nyo lang yung length in feet which is 25. At makikita nyo na ang corresponding wire size niya na AWG number 10 or 6 square millimeter. Ang wire sizing table na ito ay may less than 2.5% acceptable voltage drop para sa lahat. Yan lang po ang summary sa mga topic natin ngayon about sa wire computation, voltage drop, at resistance. Sana po ay meron kayong natutunan sa mga simpleng tutorial natin. Kung nagustuhan nyo po pala ang tutorial natin ngayon, ay malaking bagay po sa akin ang inyong pag-subscribe sa aking channel para ma-update ko po kayo pag meron akong bagong mga tutorial. Maraming salamat po at God bless.